Ang nakaraan pero handa si Davao City Mayor Sebastian Duterte na bigyan ng pagkakataon si Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan habang binanata naman niya si Police Regional Director Nicolas Torre III. Kung bakit, alamin natin sa ulat ni Hannah Jane Sancho live mula dyan sa Davao City. Hannah, good morning. Ma'am Hannah, nagpaiwan ka ata dyan sa Davao. Nasa Davao pa rin ata si Ma'am Hannah, no? Sige, sige. Maganda yan at na-interview nila si Mayor Baste. Ano pong masasabi natin dyan, Ma'am Hannah? Iba talaga ang SMNI, ano? Buti po talaga sila eh. Talagang, nababalita itong mga ganitong bagay. Nangunguna sa balita eh. Itong mga mainstream media, parang ano eh. Good morning, Jade. Tama yung sinabi mo, no? Bibigyan ng pagkakataon ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, si Acting DCPO Chief Colonel Hansel Marantan. At Ayun, Marantan, ha, bibigyan ka ng pagkakataon ni Mayor Baste, pero umayos ka. Kasi, alam nyo naman to si Marantan, di ba? May mga bali-balita rito, no? Pero hindi tayo para maghusga at husgahan natin siya. Pero bibigyan siya ng pagkakataon na patunayan bibigyan siya ng pagkakataon ni Mayor Baste na patunayan ng kanyang kakayanan. Pero dapat umayos 'yan kasi Davao 'yan. At alam naman natin ang Duterte hindi magpapatumpik-tumpik. Magsasalita 'yan pag may kapalpakan. Pero dapat Marantan. Ha? Sir Marantan, dapat pasalamat ka ng maayos dito sa mga Duterte, higit sa lahat, dito kay Mayor Baste Duterte. Dahil kahit papaano, hindi kanya binasag, hindi kanya binanatan. Bagkus, binibigyan ka pa ng pagkakataon na magsilbi ng maayos sa Davao. Tatandaan po natin, iba po ang standard ng Davao. Hindi pwede na sa Davao. Ang Davao po malinis, mababa ang crime rate. Ay dapat itaas nyo rin po yung antas ninyo. Hindi pwede yung mga nangyayari sa ibang syudad na basta kaibigan ninyo ang mayor, pwede na. Hindi ganyan sa Davao. No. hamon naman ang alkalde sa Regional Director ng PNP dito sa Region 11, si Police Brigadier General Nicolas Torre III, kaugnay sa naging assessment ito sa peace and order situation ng Davao City, kahit pa makailang beses nang hinirang ang syudad na bilang safest city ng Southeast Asia. I just told him, I'll give you the benefit of the doubt. Anak ko siya, I will welcome you. Ano lang ko. Mayon ta, hoping that you will do your job. Ito ang naging tugon ni Davao City Mayor Baste Duterte kaugnay sa naging courtesy call ni Acting Davao City Police Office Chief Colonel Hansel Marantan. Ayan, nagkaharap sila. Nagkausap. Hindi natin alam. Hindi ko alam ko sinermo na nito ni Mayor Baste kasi tatandaan natin hindi siya kasama doon sa mga choices. Pero siya ang nilagay diyan na chief. Nako. Sana hindi sila nagkasigawan, no. Pero sa tingin ko maayos ang kanilang pag-uusap dahil nga bibigyan ng tsansa ito ni Mayor Baste. Sa kanyang opisina kamakailan, ayon kay Baste, dahil wala pang nagagawa sa kanyang trabaho si Marantan, ay bibigyan niya ito ng pagkakataon para paglingkuran ng mga Davaoenyo. We will wait, tanaw na to. Like I said, I told Marantan, berihan ako akong portahan. Ang laking bagay nun. Ang laking bagay nun. Kaya ako, saludo ko dito kay Mayor Baste. Kahit hindi yan ay personal choice ng kanilang syudad, si Marantan, alam naman natin kung anong nangyayari ngayon sa Davao, anong ginagawa sa Davao, binigyan niya pa rin ng pagkakataon. Ang laking bagay yun sa pagkukumbaba ni Mayor Baste. At ang laking pagkakataon yun kay Sir Marantan na patunayan ng sarili. Tatandaan po natin, kadalasan ang pagpapatunay na oportunidad ay dumarating lang sa tao isang beses. Huwag po tayong gagaya doon sa nasira ng apelyido at binigyan ulit ng Panginoon ng pagkakataong baguhin na ayusin ang kanilang apelyido. But for the second time around,
muling sinisira yung kanilang apelyido. Huwag kayong gagaya sa mga ganon. Binigyan na sila ng pagkakataon di ba? Oh, sige, ilagay nyo sa comment section sa mga manunood ng replay. Sino ito na tinawag na diktador? Nasira ang pangalan. Pero binigyan pa rin ng Diyos ng pagkakataong buhayin ng pangalan. Yung pala, mas lalong sinisira. Ganyan po, pag ang Diyos ay nagbigay ng oportunidad sa iyo para ikaw ay magbago, para patunayan ang iyong sarili, binigyan ka ng second chance, itama mo na. Kasi kung hindi, lalo kang ilulubog niyan. So, yung apelyidong diktador, ngayon, lalong masama. O, kaya Marantan, maganda tong chance na binigay sa iyo ni Basti. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Ano yan? Kaya, di man po nakusag. Wala pa siya nahimo pa. Di pa rin ang Torre, patakagyaw-yaw. Oo, nako, eto na, hindi. Dahil wala pa naman siyang nagagawa. Hindi katulad ni Torre na puro salita lang. Nako, Torre, yang ka na. Nasa ano ka na? Nasa surveillance ka na ng Duterte kasi fake news ka daw. O, totoo ba? Totoo bang fake news ka, Torre? O, pakinggan natin anong sasabihin ni Mayor Basti. Okay? So, ganun si Marantan, kaman siya giingon, Marantan, wala pa siyang ginagawa, wala pa siyang sinasabi. Pero si Torre, marami nang sinabi, fake news. kaman siya gibuhat, siya ka ng mga analysis dyan ng masag-asa na gipunit. Sige lang, let's give him a chance. Tanaw na to, kasi gusto mo trabaho yun sa tao. Magugulit ang ipinatawag sa Davao City Council si Marantan dahil sa questionable ang naging appointment nito bilang acting Davao City Police Office Chief. Binigyan diin ng konseho na kalapastanganan sa otoridad ng lokal na pamahalaan ng Davao ang ginawang appointment kay Marantan na hindi naman kasama sa shortlist na isinumiti ng PNP kay Mayor Baste. Malinaw din na nakasaad sa batas na ang tamang proseso ng pagpili ng Chief of Police para sa isang lungsod o munisipyo ay dapat ang local chief executive ang siyang pipili base sa isinumiting shortlist sa kanya ng PNP. Yun, no? Ang pipili, dapat may shortlist po yan, na galing sa pulis. Ang pipili po dyan ay chief executive ng lungsod, kundi si Mayor Baste. Ang nangyari po, wala naman sa listahan yan. Kaya nga yung appointment, yung pagkakatalaga dyan, netong si Marantan, ay talagang questionable. Alam mo, ang questionable dito, hindi naman po lang yung kakayanan ni Marantan. Yung proseso, bakit nagkakaganyan? Bakit sa Davao lang nangyayari yan? Yan na po ang pinag-uusapan natin. Sabi nga ni BP Sara, yung term niya ay political harassment. Sa aking tingin, ito ay parang pagiging diktador. Di ba sabi ninyo, ang batas ay batas. Bakit kayo hindi sumusunod sa batas? Yan po explain ha? Explain. Isa lang po itong Republic Act number 6975. Hindi lang yan. Ito pa. Hindi daw ito na nakasaad sa Republic Act 6975 o Department of the Interior and Local Government Act of 2021 as amended by RA 8551 o Philippine National Police Reform and Reorganization Act of 1998 at maging sa NAPOLCOM Circular 2002-011. Nauna nang sinabi ni Colonel Marantan na hindi niya malaman kung gusto ba siya o hindi ng mga taga Davao. Kaya naman isaan niya itong hamon para matanggap siya ng mga Davaoenyo. Yun, tama. Yun yung sinasabi natin. Wala ka sa listahan Parang saling kit ka dyan. Saling pusa. Hindi nasunod yung proseso. And yet, binigyan siya ng pagkakataon ni Mayor Baste. Kaya maganda rin itong sinabi ni Marantan, ni Sir Marantan, na nasa sayo po ang responsibilidad para patunayan dito sa Davao ang iyong kakayanan. Sana maayos. Ulitin natin. Iba po ang Davao. Iba ang standard ng Davao. Hindi pwede na dyan. So, ayusin lang at papalakpakan natin to si Marantan. Pero, pag pumalpak ito, I'm sure, kalaban mo Duterte.
alam naman natin paano makalaban ng Duterte. Ginawa ni Marantan ang pahayag na ito nang humarap sa Davao City Council. Sabi pa ni Marantan, madali lang magsalita, pero sana Ang ganda niya, sinabi niya, word is cheap. So please, ayan, nakikiusap. Give me some time for you to ask questions as to my performance. So, ayan. Ha? Maganda yan, maganda. Ha? Tingnan muna natin. nabigyan siya ng panahon bago man lang questionin ang kanyang kakayahang maglingkod. Ay naman kay Councilor Tec Ocampo ng 1st District ng Davao City. Tinatanong lang naman ng Davao City Council ang naging proseso ng kanyang pagkakatalaga bilang acting DCPO chief dahil malinaw anyang may nalabag itong batas. Yun ang sinasabi natin eh. Yun ang problema. Yun ang malaking problema, yung proseso ng pagkakatalaga sa'yo. Hindi naman lang siya ang kine-question dito. Yung proseso. Para alam mo nangyayari dito, sila ay magsasabi batas ay batas. Pero sila hindi sumusunod sa batas. So ang batas nila ay namimili. Pag maliit na tao, pagkalaban nila, i-apply ang batas. Pero pagdating sa kanila, walang batas-batas. Ang suggestion ko sa inyo, practice what you preach. Kaya walang tiwala ang tao, hindi po kay Marantan ha, doon sa mga kung sino man naglagay sa kanya dyan. Hindi naman hindi siya welcome. Nagsalita naman ng mayor natin, bigyan siya ng pagkakataon na i-prove yung kanang word. Ang dulan naman kami nagtatanong in fairness to Colonel Marantan, tinatanong naman namin ang procedure kung bakit siya naitalaga nga. Kasi as far as I know, under the law, sa local government code, may karapatan din ang city mayor na magpili ng kanyang mga gagawing city director. Dapat, yan nga ang mayor eh. Saan ka nakakita ng mayor, hindi siya ang pumili. Saan ka nakakita? Sa Davao lang. O, di ba? Yan ay maliwanag na kalapastanganan sa ating batas. Yan ay maliwanag na political harassment para sa syudad, para sa probinsya, para sa lugar na Davao. Kaya nga sunod-sunod na yan, binakbakan ng KOJC, binakbakan si Pastor, tinanggalan ng security si BP Sara, kung sino-sinong nilagay dyan na mga pulis, tapos hindi naman pinili ni Mayor Baste, yun lang nilagay dyan. Ay, lintik na yan. Itigil-tigilan nyo kung anumang multivitamins yung tinitake ninyo. Baka mamaya na-overdose na kayo dyan sa pagtitake nyo ng multivitamins. Napapraning kayo. Lahat na lang about Davao, problema. Sana yung ginagawa sa Davao, gawin din sa ibang syudad. Paalala ko lang, sir, ang batas ay batas. Director mula sa 5 list, no? Listahan na galing po sa Camp Crame, sila nagbigay ng listahan yun eh. Sa kabila nito, sinusuportahan naman ni Councilor Ocampo naging pahayag ng alkalde ng Davao City na bigyan ng pagkakataon si Marantan kasabay ng hamon ng konseho. Well, he should do his best, prove his worth. Kung talagang magaling siya at yung pinalit sa kanya, hindi daw magaling. Kung ibig sabihin kasi, kung pinalitan yung, ganyan naman talagang reason eh, kung pinalitan mo yung mga nauna sa'yo, ibig sabihin, ikaw mas preferred, ikaw ang pinakamagaling sa lahat eh. He should prove his worth, no? Ipakita niya sa taong bayan, sa Davaoenos kung ano ang kanyang kakayahan. It's a challenge for him. Samantala, hindi naman katagap-tanggap kay Mayor Baste ang naging pahayag Eto ni na. Police Regional Director Nicolas Torre III. Eto na. Kaugnay sa assessment ito sa peace and order situation sa Davao City. So, whatever mo mahitabuan Dre, out of the ordinary, ever since, moingon na kini si Torre, abot Dre, pila lang kaadlaw niya, moingon natin sa conclusion na taga-great, tagingunan ni crime. Na maraming rape, maraming ganito, may krimen, may ganyan, at ngayon inaakusahan. Maraming pinapakalat na fake news ito si Torre. Kunya karon, he's accusing his own men of Inaakusahan niya ang sarili niyang tauhan na paggawa ng mga peking ulat. Sinong lumalabas na may fake news? Di ba siya? Hindi naman mataas ang krimen sa Davao, hindi naman mataas ang rape. creating a false reports.
Dagdag Creating a false report. ni Mayor Baste na wala namang basihan si Torres sa assessment nito kaugnay sa peace and order ng Davao City. Kani tawhanan eh. Kaning police. Ang taong ito, itong pulis na ito, referring to Torre, wala namang theoretical framework pero agad siyang nagbibigay ng conclusion. Ayan lang sinasabi ko. Bakit ba itong gobyerno ngayon napakahilig sa fake news? Sinabi meron silang 5,000 plus na projects pero may baha. 'Di ba? Sinabi din nila na hindi daw nahuli si Pauline Canada. Pero may nilabas ang KOJC, nahuli na. Saan dinala? Hindi pinapakausap sa abogado. Eto namang si Marbil, ang daming nilabas na paninira, fake news. Dito kay kasinungalingan, dito kay BP Sara. Eto naman si Torre, ang dami namang akusasyon na naman dito sa Davao. Marcos, pakisita-sita mo tong mga pulis mo. Anong nangyayari, Marcos, sa mga nakapaligid sa iyo? Parang puro fake news. Hindi po tayo nagsasabi niyan. Ay, sinabi naman ni BP Sara. Ako lang ay nagtataka, Marcos. Bakit ba yung nakapaligid sa inyo? President Bonget, bakit ba yung mga nakapaligid sa inyo ang hilig sa fake news? Kaya tuloy, yung mga ensimada, yung mga bangag vloggers, ang hihilig din sa fake news. Walang Jesus tayo. Maraming salamat. LDS, legit Duterte supporter Banateras, Jing Corpus. Ingatin nyo mga Duterte at Davao. Andito lang kami sa inyo. Ingat din Banateros Brothers. Thank you. Ito legit to si Jing Corpus. LDS Banateras. Thank you po. Jing Corpus. Like I said, without any theoretical framework, he comes to conclusions. O nabasay May thesis ba siya o pinag-aralan ba niya ito? Wala naman, kaya nagpapaka-bright lang ang loko. Ayan tuloy, tinawag ka ng epal. Ganyan na rin ang ibig sabihin ni Mayor Baste. Ano pa ba yan? Tinawag kang bida-bida. Ano pa ba yan? Di yan din yun. Kaya nga nagpapaka-bright. Tali-talinuhan ka, Torre. Sa madaling salita, sa Tagalog, tali-talinuhan ka. Itong loko na ito, tinawag ka pang loko. Sir Torre. Kasi dapat, pag nagsabi ka mataas ang krimen, mataas ang rape, etc., dapat pinag-aralan mo. May basis ka ba? Kung may basis ka, sagutin mo si Mayor Baste, ito ebidensya, mataas ang krimen dito sa Davao. Asan? Mag-iingat po kayo sa mahilig magbalita na walang basis, nang hindi pinag-aralan. Ito na po ang sample ng mga budol gang. Hindi ako may sabi niyan Ito na po ang sample ng loko. Sino? Si Torre. According to Mayor Baste. Yan ang budol gang. Yan ang loko. Nagpapakalat ng balita na hindi naman napag-aralan. Mag-iingat tayo sa ganyan. Asa ng ebidensya? Yan po, Asa ng ebidensya, Sir Torre? Ganyan ang mga tatandaan natin, ang budol gang, papakalat ng balita, walang ebidensya. Asa ng ebidensya? Sagutin mo ngayon si Mayor Baste. Kasi tinawag ka niya, hindi mo pinag-aralan Nagpapaka-bright ka lang. Ay sumagot ka sa kanya, hindi sa akin. Hey Mayor Baste, pakita mo ebidensya. thesis o has he studied for it, wala man po. So kapag bright ang buang. Tagalog pala yung loko. Buang. Tapos sasabihin pa niya na ganito kasi sa Davao, ito ang nakikita ko, ito ang nabasa ko. Nako. Maingon siya nga, ingani ni, kimoning Davao, kimoning ko nakita, nabasahan. Kaya naman, may hamon si Mayor Baste kay Torre. So, bitaw, outside mo gamit na basis. Ayan, maliwanag. Ipakita mo sa amin ang basis mo. Huwag kang gumaya dun sa budol gang. Ano ba yung budol gang? Nagsasabi-sabi ng balita.
Huwag kang pagaya dun sa budol gang o dyan sa mga bangag vloggers na magsasabi ng balita walang basis. Inahamon ka. Ipakita mo sa amin. Paano ka nakapagdating sa conclusion na delikado sa Davao? Para alam nyo kung bakit nila ginaganyan. Para maka-justify sila, maglagay sila ng pulis na nakabantay dyan sa kay OJC, kaliwat kanan na checkpoint. Talagang ay naku, napakaselos nyo, ang laki sa Davao. Siguro alam nila, baka sakali, ang Davao ang bagong EDSA. Silos na silos talaga sila dyan sa Davao. Palalabasin nila magulo ang Davao. Bakit? Tandaan nyo po, ang gawain ng gobyernong ito, lahat kinokonek sa Duterte. Pasasamain ang Davao. Bakit? Para masama ang Duterte. Pasasamain ang kalagayan natin dyan sa dagat. Para Para i-connect sa Duterte etong China na yan. Lahat. Parang wala silang magawang tama. Wala silang magawang proyekto ng kanilang pansarili. Ang kanilang proyekto ay gumawa ng fake news para siraan ang mga Duterte. So as for you to conclude na yung wala na siya. Delikado sa Davao, okay, hindi na nagsusuntok ka, nagpapatayan ng mga tao. Show me what framework, under what theory. Yari ka ngayon, Tori. Hinamon ka ng ebidensya. Yan. Kaya pag walang ebidensya, dali ka. At saka wag si Baste. Wag po si Mayor Baste. Ganyanin mo na ang ibang politiko na mga duwag. Pero wag si Mayor Baste. Iba ito. Ito talagang kuha niya ang tapang ng kanyang tatay. May kalalagyan ka rito, kaya nga winawarningan natin si Sir Marantan. Patunayan mo ng maayos yung sarili mo kasi iba si Mayor Baste. For you to conclude and do a massive reorganization of the police force in Davao City. And for the longest time, and historically, matagal na at ang kasaysayan, mahusay naman ang naging trabaho ng mga tauhan ko dito. Matagal namang maaayos ang pulis sa Davao eh. Ngayon lang ako nakakita na ang maayos ay gustong sirain. Yan ang tawag ko dyan, siraniko. Nakakita na kayo yung mga sasakyan. Nagdala ka, ipapakita mo lang kung malinis ba yung aircon. Ang daming sasabihing sira. Lahat na lang sira. Bakit? Siraniko ang tawag dyan. Sasabihin sira para kumita, para palitan lahat. Ganyan pong nangyayari sa Davao. Maayos. May mga tagalabas na pulis, pumapasok dyan, pinapapasok nila. Maayos ang Davao. Tinanggalan ng security si BP Sarad para daw mas dumami ang pulis at mailagay sa Maynila para maiayos yung ibang syudad. Ay anong nangyari ngayon? Nagpapadala naman sila ng dayong pulis galing sa labas, papunta dyan sa Davao kasi magulo daw. Tingnan mo yung nitong Alam mo yung, isa lang masasabi ko sa inyo, sobrang praning nyo sa Davao. Bawas-bawasan nyo kung anumang multivitamins ang iniinom ninyo. Kasi parang napapraning na kayo. Kung kayo po ay nasosobrahan sa Starbucks, baka kayo ay nagpapalpitate na. Sobrang kapraningan nyo, tumigil-tigil muna kayo sa kakakapin nyo at kakapulburon ninyo. Kasi sobrang praning nyo, sobrang insecure nyo sa Davao. Yung mga salita ninyo, buhul-buhul na. Wala na kayong tamang sinasabi. Bakit? Lahat lang target Davao Duterte. Kaya parang, nakikita nyo ba? Parang walang sense yung pinaggagawa ng mga gobyerno ngayon. Walang katuturan. Nasasayang ang resources natin. these men
have performed. Tama yung sinabi dito, ha, ang maayos ay aayusin, grabe. O, ganyan. Ganyan ang sirani ko. Yung ayos na, yun ang gustong ayusin. Very well. Outstanding ang Davao ever since. Alam naman natin lahat yan. Sabi ni Mayor Baste, matagal ng outstanding ang Davao kahit nung hindi pa ako nandito. Alam natin yan. Isa nga sa pinaka-safest ang Davao na city, na syudad sa buong mundo. Alam nyo kaya nga ang lakas ng Duterte eh. Bakit? Dahil ba sikat lang sila? Hindi naman sikat ang Duterte dati ah. Bakit ba sila sikat? Dahil ang Davao ay ginawa nilang showroom. Yung dating magulong Davao, inaayos nila. Alam mo ba ang Davao napakalinis? Hindi lang malinis sa krimen, kundi literally malinis ang Davao. Ganyan po ang nagawa ng Duterte. Meron po silang patunay eh. Huwag niyong ayusin yung ayos na Davao. Ang ayusin nyo yung Leyte, yung Cagayan, yung mga lugar dyan na talagang magugulo. Oh. Di palagi ako, kani Anto Pagkikaya na this. Oh, ang taong ito ay isang general na itinalagang RD ay dumating dito dala ang sinasabing katalinuhan. Person, individual, who is a general appointed as RD, comes here with the so-called intelligence. Unya mag-conclude siya o ingon Tapos magko-conclude siya ng ganyan. Ay, nako. Ewan ko ba? Jade, kung magugunitan ninyo, ikinagulat ng LGU ng Davao City, mismo ni Mayor Baste, ang pagkakarelieve doon sa 19 na station commanders dito sa Davao City na para sa alkalde ng mayor at dito sa Davao City ay isang pamumulitika ito ng administrasyon. Jade? Ayan, tama. Tama naman po sila. Ha? Tinanggal yung mga pulis dyan, ni-relieve. Oh. Tapos magpapalit kayong ganyan. Tapos maglalagay dyan. Ay, naku, mga Pilipino, ha? Sa susunod po, mag-iingat po tayo sa hindi po tayo naninisi. Mag-iingat po tayo sa papaniwala sa mga politikong ganito. Mag-iingat po tayo sa mga pagtiwala sa ating mga vloggers. Kasi po, pagka ganyan katulad yan, ang laking problema, oh. Dahil nagkamali ng boto ang ibang kababayan natin dyan sa gobyerno nitong si Bonget. Ito na, nagkaloko-loko na. Yung malinis na Davao, binababoy. Ay nako.